hindi natututo. At yung teacher na nagtuturo doon ay hindi marunong magturo. At yung teacher na marunong magturo, walang kwenta yung kanyang curriculum, yung tinuturo niya sa bata. Diba? Tapos nandun tayo sa semento na at bakal ng classroom na ito. Ang mahalaga sa edukasyon ay yung natututo yung bata. Hindi yung kung saan siya nakaupo. Magandang idea ni Mama, no? Dahil ngayon Naging DepEd secretary ka pa naman din at ganun yung sasabihin mo sa mga teachers. Dahil hindi magaling magturo si teacher, yun yung dahilan kung bakit hindi natututo ang bata. Hindi mo alam yung mga pinagdaanan ng ating mga teachers dito sa Pilipinas para maabot lang nila yung posisyon na yon. Hindi mo alam kung ano yung mga efforts na ginawa nila makapagturo. Dahil yun yung profession na gusto nila. Gusto nilang hubugin yung kaalaman ng kabataan. Lahat ng teacher ay magaling. Nakadepende lang yon sa teaching strategy niya. Kung tutuusin, hindi lang dapat sa teacher manggaling yung pagtuturo. Dapat manggaling din yon sa community, sa pamilya ng bata. Ano ng foundation yung bata. Tapos huhubugin na lang yun ng teacher. So, at the very beginning ng kanyang buhay, kailangan suportado siya ng family niya, ng community, tapos doon palang papasok yung responsibility ni teacher. So, hubugin ni teacher yung kaalaman ng bata. Kaya hindi mo masasabing hindi magaling ang isang teacher. Although merong mga teacher na sabihin na natin hindi nag-give ng effort, pero andun pa rin yung kanilang profession as a teacher. Yung sinasabi mong dapat lang mag-focus ng education without hindi pagandahin ang mga pader or infrastructures ng classroom. Hindi yon. Isa din yun sa nagiging factors kung bakit merong mga estudyante na ayaw pumasok or walang hilig pumasok dahil yung classroom nila ay sira. Wherein, dapat yun sana yung binigyan mo ng pansin nung ikaw ay nakaupo. Na ikaw ngayon ang vice president at the same time nung naging secretary ka ng DepEd. Dapat yung mga, instead of yung sinadjust mo na like tanggalin yung mga nakadikit, yung mga instructional materials sa nakapalibot sa classroom. Dapat hindi mo yung ginawa, hindi mo dapat pinatanggal. Kung nag-iisip ka lang naman. 'Di ba? Kasi from that pictures or images na nakikita ng bata every time na pumapasok siya sa classroom, makikita niya, ma-remind siya na ay dapat ito pala, 'di ba? Pero ikaw pinatanggal mo kasi sabi mo nakakagulong lang siya, which is mali ka. Hindi siya nakakagulo, nakakadagdag siya sa knowledge ng bata every time na nakikita niya mga pictures na yon ng mga bundok, ng mga national things dito sa Pilipinas, ng mga letters and numbers. Tapos sasabihin mo, dapat hindi mag-focus sa walls or anything na dapat sana, yun dapat yung pinag-focusan noon. 'Di ba? Ikaw kaya yung nasa posisyon ng bata na mag-aral ka sa isang mainit, hindi convenient na classroom. Sa tingin mo, gaganahan ka mag-aral. So, kung yung mga bata merong maayos na classroom, mas mag-i-enjoy yung mga kabataan, merong maayos na ventilation, at yung dalawang kausap mo na yan, mga Diyos ko, sasabihin pa nila, ang ganda-ganda ng opinion. What? Talaga ba? Instead of meron kang paganyan, na hiningan ka ng opinion, sana hindi mo na lang sinasabi yan kasi, hindi siya nakakatulong actually. 'Di ba?